Isang partikular na Lunes ng umaga, matapos ang isang maikling holiday, nagbalik ang lahat sa Prime Ascent Corp. Ang Prime Ascent, bagamat may marangyang pangalan, ay isang kumpanya na nasa bingit ng pagbabago, hindi lang sa market, kundi maging sa loob ng sarili nitong mga pader. Sa gitna ng malawak na open-plan office sa ika-15 palapag, naglalakad si Manager Ricardo Carding Flores, may suot na mamahaling custom-tailored suit na tila nagmamay-ari ng bawat metro kwadrado ng espasyo. Si Carding ay kilala sa kanyang perfectionism, na kadalasang nagiging tyranny, at sa paggamit ng kanyang mataas na posisyon upang mangalipusta sa mga nakabababa sa kanya. Ang paborito niyang puntiryahin ay si Mang Nestor Diaz, ang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa Prime Ascent. Nestor, sigaw ni Carding, na sapat ang lakas para mapalingon ang halos lahat ng empleyado sa sales team. Ano ba itong ginagawa mo? Tingnan mo ang sahig na ito, may mantsa. Itinuro ni Carding ang isang maliit na, halos hindi makitang, coffee stain malapit sa water dispenser. Nilapitan niya ang mantsa at sinadyang tapunan ito ng isang pirasong papel na galing sa kanyang bulsa, na lalo pang nagpadumi sa lugar. Ilang taong ka na ba rito, Nestor? Hindi ka pa ba natututo? Ang opisinang ito, ang sahig na ito, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kaya dapat bawat sulok ay kumikinang. Hindi kami nagbabayad sa iyo para lang magpahinga at magkalat ng dumi. Patuloy ni Carding na nagbigay diin sa bawat salita, tinitiyak na marinig ng lahat ang kanyang contempt. Nakanganga ang mga empleyado. Nagkatinginan sila, ang iba'y naiinis sa manager, ang iba na may nakaramdam ng awkwardness at sympathy para kay Mang Nestor. Si Mang Nestor, isang lalaking nasa mid-40s, payat ngunit may matipunong pangangatawan, ay dahan-dahang lumapit. Nakasuot siya ng malinis, asul na janitorial uniform na may luma at faded na Prime Ascent logo. Ang mga mata niya ay nagtatago ng isang serye ng emosyon, pagsasawalang bahala, paip, at isang matinding. Ito ang panlabas na anyo ng janitor na matagal nang nasanay sa pang-aalipusta. Ngunit may kakaiba sa paghawak ni Mang Nestor ng towel at sa kanyang tingin. Sa loob ng kanyang katahimikan, may isang lihim na nagkukubli, isang katotohanan na mas malaki pa kaysa sa buong floor na kinalalagyan nila. Matapos ang insidente, habang abala ang lahat sa trabaho at nakikita pa rin ang anino ng kahihiyan sa mukha ni Mang Nestor, nagpatuloy siya sa kanyang gawain nang sumapit ang 7:00 ng gabi at tuluyan ng lumisan ang huling shift ng mga employees. Dumiretso si Mang Nestor sa basement parking, ngunit hindi siya sumakay sa bisikleta o sa pampublikong sasakyan. Nag-umpisa siya sa isang sleek, black luxury car na walang plate number, isang sasakyan na malinaw na nagkakahalaga ng higit sa buong taon na kita ni Carding. Pagdating niya sa isang exclusive penthouse unit sa Makati, binati siya ni Attorney Sofia Reyes, ang senior legal counsel ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Nakaupo sa kanyang executive leather chair, hawak ang isang baso ng single malt whiskey. Hindi na si Mang Nestor ang mapagkumbabang janitor. Siya ngayon si Mr. Nestor Diaz, isang silent businessman na kilala sa kanyang acumen sa real estate at logistics at ang de facto na may-ari ng Prime Ascent. Kumpleto na ba ang lahat, Sofia? Tanong ni Nestor. Malalim at may otoridad ang boses. Hindi na ito ang boses ng janitor na yumuyuko kay Carding. Opo, Mr. Diaz. Kumpleto na ang buyout documents. Ang Prime Ascent Corp ay opisyal nang sa inyo. Hinihintay na lang natin ang formal announcement sa board at sa stockholders. Sagot ni Attorney Reyes. Hawak ang thick folder na may seal ng kumpanya. Magaling, sabi ni Nestor, ngumiti. Ngunit ang ngiti niya ay hindi smug, kundi may halong determinasyon. Tumingin siya sa bintana, tanaw ang mga skyscraper ng Maynila. Siguraduhin mo na ang announcement ay magaganap
Sa susunod na 2 araw, pagkatapos ng emergency board meeting, at Sofia, tiyakin mong walang makakaalam ng aking involvement sa company sa loob ng huling 3 buwan. At ang aking current status sa kumpanya ay mananatiling isang top secret hanggang sa araw ng reveal. Masusunod po, Mr. Diaz. Pero bakit po kailangan pang gawin yon? Bakit nyo pa hinayaan na mangyari ang mga nangyari kanina? Tanong ni Sofia, nagtataka. Tumingin si Nestor kay Sofia at sa kanyang mga mata makikita ang pag-ibig sa isang namatay na kaibigan. Ang Prime Ascent ay hindi lang negosyo. Ito ang legacy ni Enrique, ang founder nito at matalik kong kaibigan. Nang malaman kong sinisira lang ito ng mga taong may mataas na posisyon tulad ni Manager Flores, hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong makita kung sino ang tunay na tapat at sino ang cancer sa kumpanyang ito. At ang pinakamagandang paraan para makita iyon ay ang maging pinakamaliit na tao sa kanilang paningin. Ang araw na malaman nilang ako ang nagmamay-ari ng lahat ay magiging araw ng pagbabayad sila. Dugtong ni Nestor habang dahan-dahang ininom ang laman ng kanyang baso. Ang costly suit ni Carding at ang faded uniform ni Mang Nestor ay magkatabi sa kanyang isip. Sa ngayon, ang janitor ang nagtatago ng pinakamalaking kapangyarihan sa Prime Ascent. Lumalabas ang katotohanan ng Prime Ascent Corp sa bawat sulok na nililinis ni Mang Nestor. Ang opisinang iyon, na tinitingala bilang simbolo ng tagumpay at modernong korporasyon, ay unti-unting lumulubog sa umunoy ng financial distress. Sa katunayan, hindi lang ang coffee stain sa sahig ang problema, kundi ang malaking mansa ng katiwalian at kapabayaan na umukit sa balance sheet ng kumpanya. Nang gabing iyon, matapos ang confidential meeting nila ni Attorney Sofia Reyes, inukol ni Nestor ang kanyang oras upang pag-aralan ang huling quarterly report ng Prime Ascent. Ang data ay malinaw. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang debt-to-equity ratio ay mapanganib na mataas at ang profit margins ay bumagsak ng husto sa nakalipas na 2 taon. Ang ugat ng problemang ito ay si G. Emilio Sandoval, ang dating chairman ng board at CEO, kasama ang kanyang mga kaalyado. Sila ang nagmaniobra ng mismanagement sa pamamagitan ng pagbibigay ng matataas na contracts sa kanilang sariling shell companies at paglustay ng company funds para sa mga personal luxurious expenses at ghost projects. Si Manager Carding Flores, bagamat middle management lang, ay tila protege ni Sandoval, kaya nakalulusot ang kanyang mapang-abusong ugali. Si Carding ang ehemplo ng uri ng pamamahala na sinisira ang moralidad ng mga rank-and-file employees, isang kultura ng entitlement na sumasalamin sa board. Para kay Nestor, ang Prime Ascent ay may mas malalim na kahulugan. Noon ito ay itinatag ng kanyang matalik na kaibigan at mentor, si G. Enrique Villanueva. Si Enrique at Nestor ay magkasosyo sa isang maliit na trading business bago pa sumikat si Enrique at itatag ang Prime Ascent. Si Enrique ay may vision na lumikha ng isang kumpanya na hindi lang kumikita, kundi nagpapahalaga sa bawat empleyado mula manager hanggang utility staff. Ngunit biglaang namatay si Enrique 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa sudden death nito at sa isang hindi pa tapos na will, ang kontrol sa kumpanya ay napunta sa board na pinamumunuan ni Sandoval. Alam ni Nestor na masisira ang pangarap ni Enrique sa ilalim ng pamamahala ni Sandoval at lalo pa itong sumidhi nang makita niya kung gaano kaabusado si Carding na isang extension ng kultura ng board. Hindi lang ako investor, Sofia. Paliwanag ni Nestor habang tinitingnan ang lumang photo frame sa kanyang desk kung saan makikita siyang kasama si Enrique. Ako ang titiyak na ang vision ni Enrique ay muling mabubuhay. Ito ang kumpanyang kanyang binuo at sisirain lang ito ni Carding at ng mga Sandoval. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Iyon ang naging personal na crusade ni Nestor.
Hindi siya businessman na naghahanap lang ng profit. Ang pagbili sa Prime Ascent ay isang rescue operation, hindi lang para sa balance sheet, kundi para sa soul ng kumpanya. Sa loob ng 3 buwan, lihim siyang nagtrabaho. Inamit niya ang kanyang koneksyon at pondo upang unti-unting bilhin ang stocks ng Prime Ascent sa open market at mula sa iba pang maliliit na shareholders na gusto nang exit dahil sa pagkalugi ng kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking challenge ay ang makakuha ng insider information nang hindi gumagamit ng mga bayarang spy. Kaya naisip niya ang pinakamahusay na paraan, ang maging janitor. Bago ang final takeover, formal siyang nag-apply gamit ang isang peking identity na Mang Nestor Diaz at background bilang isang probinsyano na naghahanap ng simpleng trabaho. Ang kanyang layunin ay maging invisible. Ang posisyon ng janitor ay nagbigay sa kanya ng unrestricted access sa lahat ng floor at ang mga tao ay hindi nag-aatubiling magsalita ng mga lihim sa harap ng simpleng tagalinis. Doon niya nakita kung gaano kakurap ang upper management. Narinig niya ang mga whispers ng mga empleyado na nasisiraan ng loob, ang mga hinaing tungkol sa kawalan ng race at ang mga unjust treatment. At napanood niya ang noon pa man ay may plano na si Nestor na tanggalin si Carding. Ngunit nang maranasan niya mismo ang pang-aalipusta at makita kung gaano ka-glaring ang injustice sa isang Pilipinong korporasyon, nagpasya siyang gumawa ng mas dramatic na pagbabago. Kailangang maging memorable ang reveal upang hindi lang maging lesson kay Carding kundi magbigay ng pag-asa sa mga empleyado na matagal nang nagtitiis sa toxic culture. Kaya naman, sa kabila ng pagmamay-ari niya sa kumpanya, hinayaan niyang mangyari ang insidente kaninang umaga. Hinayaan niyang murahin siya, hindi dahil sa wala siyang kakayahang lumaban, kundi dahil kailangan niyang kolektahin ang huling piraso ng evidence, ang patunay ng arrogance ni Carding. Sa kanyang penthouse, tinapos ni Nestor ang report. Malapit na siyang magumpisa. Bukas, magaganap ang emergency board meeting, isang pagtitipon na hindi pa nila alam ay magiging simula ng katapusan para sa kanilang lahat at simula ng bagong kabanata para sa Prime Ascent. Ibinaba niya ang report at tinitigan ng kanyang kamay ang kamay na naglilinis ng sahig kanina at ngayon ay magpipirma sa bilyong-bilyong halaga ng mga documents. Ang lihim na ito ay malapit nang matapos. Nakatakdang ganapin ang emergency board meeting ng Prime Ascent Corp kinabukasan. Ang lahat ng miyembro ng board kasama si Carding Flores na ex-official member dahil sa kanyang posisyon ay nagtipon sa executive boardroom sa pinakamataas na palapag. Ang silid ay malaki. Napapalibutan ng glass walls na nag-aalok ng panoramic view ng Makati skyline. Ang long mahogany table ay lalong nagpatingkad sa tensyon. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Pawang mga old money businessmen na nagmamaniobra ng kumpanya para sa sarili nilang interes. Ang kanilang mga muka ay nagpapahayag ng pag-aalala, hindi dahil sa kapakanan ng Prime Ascent, kundi dahil sa pangambang mawala ang kanilang mga privilege. Hindi ako makapaniwala na nangyari ito. Bulong ni Hailey Salvador, isang board member kay Carding. Sino sa tingin mo ang mystery investor na ito? Siguradong may balak siyang ibagsak ang ating board at ang ating mga projects. Tumango si Carding, ang kanyang muka ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Mr. Salvador, iyan mismo ang pinangangambahan ko. Kung sino man siya, napakalaki ng capital niya. Baka isa siyang foreign entity na gustong bilhin ang kumpanya, shutdown ng operasyon at ibenta ang assets. Pumasok si Attorney Sofia Reyes kasama ang 2 pang legal counsels. Hawak niya ang isang briefcase na puno ng documents at ang air of authority na nagpatahimik sa buong silid. Magandang umaga, gentlemen. Panimula ni Attorney Reyes. Professional at malamigang tinig. Nagtipon tayo dahil sa urgent matter ng majority ownership ng Prime Ascent Corp. Gaya ng alam ninyo,
Sa loob ng 3 buwan, unti-unting nabili ang majority shares ng isang investor na nananatiling anonymous hanggang ngayon. Nagsimula ang interrogation. Ang bawat board member ay naghahanap ng loophole sa legal process o clues sa pagkakakilanlan ng bagong owner. Ngunit mahusay ang pagkakatago ni Nestor. Idiniin ni Attorney Reyes na ang lahat ay legal at hindi na ito mababawi. Ang tanging masasabi ko lang sa inyo, patuloy ni Attorney Reyes habang tinitingnan ng lahat kasama si Carding, ay ang bagong owner ay Pilipino, lubos na pamilyar sa operasyon ng kumpanya at may malalim na koneksyon sa ating founder, si G. Enrique Villanueva. Bukas sa isang General Assembly, formal siyang ipapakilala. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpakaba kay Carding. Kung may koneksyon sa founder, ibig sabihin ay alam nito ang lahat ng mismanagement na ginawa nila, kabilang na ang kanyang special favor mula kay G. Sandoval. Habang nagaganap ang mainit na diskusyon, narinig nila ang doorbell ng boardroom. "Excuse me po, Ma'am Sophia sir," sabi ng isang sekretary na pumasok. "Dumating na po si Mang Nestor para linisin ang silid bago ang inyong lunch break. Kakaalis lang po ng catering team." "Papasukin mo na," sagot ni Carding na irita. "Bilis-bilisan niya lang, ayokong maistorbo sa pag-iisip. Ang dumi-dumi na kasi dito." Pumasok si Mang Nestor, tulad ng dati, naka-uniform at faded ang ID. Hawak niya ang isang vacuum cleaner at isang rag. Yumuko siya at bumati, "Magandang umaga po sa inyong lahat." Habang abala ang board sa pakikipagtalo tungkol sa kung sino ang posibleng investor, isang rival tycoon, isang politician, isang long-lost family member. Then si Mang Nestor ay tahimik na naglilinis. Narinig niya ang bawat haka-haka. Narinig niya ang pag-aalala ni Carding tungkol sa pagkawala ng kanyang impluwensya. Narinig niya ang board members na nagtatangkang sisihin ang bawat isa para sa pagkalugi. Si G. Salvador ay nagsalita, "Sino ba ang tangang janitor na iyan at nagva-vacuum sa gitna ng meeting? Hindi ba niya alam na emergency meeting ito? Carding, hindi mo ba siya tinuruan ng timing?" Nilingon ni Carding si Mang Nestor at sinenyasan siyang tumigil at lumabas. "Tumigil ka muna, Nestor. Abat walang pakiramdam." Ngunit imbes na lumabas, si Mang Nestor ay dahan-dahang lumapit sa long table, kunwari ay naglilinis ng spilled water na natapon. Habang nagpupunas, ang mga mata niya ay scan ang mga documents na nafalatag. Nakita niya ang isang confidential memo tungkol sa unjust salary scheme. Hindi man siya nagsalita, bawat detalye ng conversation at bawat document na nakita niya ay naging confirmation sa kanyang pagpapasya. Ang pagiging janitor ay nagbigay kay Nestor ng invaluable insider information, ang true state ng kumpanya at ang rotten core ng pamamahala. Habang naglilinis siya, ang board members ay nagpatuloy sa kanilang usapan. Hindi man lang nag-atubiling itago ang kanilang contempt sa anonymous owner at ang kanilang plan na labanan ito. Sa kanilang paningin, si Mang Nestor ay invisible, isang simpleng janitor na walang alam sa corporate warfare. Sa isang iglap, habang nagtutulak ng trash bin, nagtama ang tingin nila ni Carding. May bahagyang panlilisik sa mga mata ni Carding habang may isang tahimik, halos hindi nakikitang amused look naman sa mata ni Mang Nestor. Tila sinasabi ni Carding, "Alam kong isa ka lang janitor at mananatili ka lang dyan." At tila sinasagot naman ni Mang Nestor, "Tingnan lang natin, Manager Carding. Malapit na kitang bigyan ng pinakamalaking mantsa na hindi mo na kailanman malilinis." Pagkatapos ng maikling paglilinis, umalis si Mang Nestor. Sa labas ng pinto, tiningnan niya ang gold plaque ng Prime Ascent Corp at mumiti. Ang oras ng pag-aayos ay nalalapit na. Ang board ay nagkakalat ng haka-haka, ngunit hindi nila kailanman naisip na ang taong naglilinis ng kanilang boardroom ang siyang maglilinis ng kanilang korupsyon. Lalong uminit ang usapan
at lumaganap ang mga balita sa Prime Ascent Corp matapos ang emergency board meeting. Alam na ng lahat na may mystery investor na may Pilipinong pinagmulan na bibili ng kumpanya. Ang bawat empleyado ay naghahanap ng clues. Nagtatanong kung sino ang power player na ito na magtatanggal sa board at magdadala ng bagong pamamahala. Para kay Manager Carding Flores, ang balitang ito ay hindi lang banta sa kanyang posisyon, kundi banta sa buong status quo na kanyang pinakinabangan. Nagsimulang lumabas ang inner demon ni Carding. Sa halip na maging proactive at productive, lalo siyang naging tyrannical at mapang-abuso dahil sa matinding takot na mawala ang lahat. Nagsimula siyang maghanap ng taong mapagbubuntunan ng kanyang stress at anxiety. At sino pa nga ba kundi si Mang Nestor, ang janitor na pinakawalang laban sa paningin niya. Ang pagiging janitor ni Mang Nestor ay naging safe space para kay Carding, isang tao na maari niyang ipahiya at insultuhin ng walang konsekwenses. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Nestor, dala ang kanyang cleaning supplies, tinawag siya ni Carding sa harap ng marketing team. Nestor, bago ang General Assembly bukas, siguraduhin mong ang opisinang ito ay sterile. Gusto ko, kapag pumasok ang bagong may-ari, wala silang makikitang kahit isang butil ng alikabok. Kung hindi, ipapatawag ko ang agency mo at ipasisibak ka. Maliwanag? Banta ni Carding. Inilagay pa ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Nestor at idiniin ito. Naramdaman ni Mang Nestor ang bigat ng kamay ni Carding at ang pilit ng ngiti na ipinakita niya sa mga katrabaho niya para magpanggap na in charge. Si Mang Nestor ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang ipinakitang emosyon. Opo, Manager Carding. Sisiguraduhin ko pong malinis ang lahat. Sagot ni Mang Nestor, yumukong ng bahagya, tulad ng inaasahan ni Carding. Ngunit ang inner monologue ni Mang Nestor ay iba. Pinasok ko ang office na ito para malaman kung gaano kaabuso ang sistema. At sa'yo, Carding, nakita ko ang lahat ng kawalang respeto sa lahat ng Pilipino na nagtatrabaho ng marangal. Ang pang-aabuso mo ang huling selyo ng aking desisyon. Kinagabihan, hindi nakatulog si Mang Nestor sa penthouse. Pinag-iisipan niya ang timing ng reveal. Sa kanyang meeting kay Attorney Reyes, tinanong niya ang legal counsel kung pwede ba nilang i-move ang announcement sa mas maaga. Dahil hindi niya na matitiis ang kultura ng takot na ipinapalaganap ni Carding. Hindi ba mas maganda, Mr. Diaz, na ipakita na lang natin ang documents ngayon din bago pa magsabotahe ang board at ang mga associates nila tulad ni Carding? Tanong ni Sofia. Naglakad si Nestor sa kanyang spacious office. Tiningnan ang view ng city lights. Hindi, Sofia. Kailangan kong ituloy ang original plan ko. Ang reveal ay dapat maging public at dramatic. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa lesson na kailangang matutunan ni Carding at ng mga kasama niya. Kung aalisin ko siya ngayon, itatago lang niya ang kanyang pagkapahiya. Pero kung makikita ng lahat ng empleyado ang clash ng janitor at ng bagong may-ari, ang mensahe ay mas magiging malinaw. Ang pag-uugali mo ang tanging bagay na hindi mo pwedeng bilhin o linisin. Bukod pa rito, Sofia, dagdag niya, gusto kong makita kung sino talaga ang nagmamalasakit sa akin kahit na janitor lang ako. May mga empleyado akong nakita na laging nagbibigay ng pagkain, nagtatanong kung kumusta ako o nag-aalok ng tulong. Sila ang mga taong kailangan ng Prime Ascent, hindi si Carding. Ang huling pagsubok ay para sa kanila. Ito ang final decision ni Mang Nestor. Ang reveal ay magaganap sa General Assembly. Ang stage ay itinakda, ang audience ay handa na, at ang dalawang protagonist, ang janitor at ang manager, ay napaposisyon na para sa huling, hindi malilimutang confrontation. Kinabukasan, pumasok si Mang Nestor sa Prime Ascent
Bit-bit pa rin ang kanyang janitorial kit. Habang naglilinis siya, nakita niya si Carding na mas tense pa sa dati. Naglalakad ng mabilis at nagmumura sa kanyang phone. Alam ni Nestor na ito na ang huling araw na magiging invisible siya. Ang invisibility na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang iligtas ang Prime Ascent ay malapit nang matapos at magsisimula na ang kanyang reign ng respect at equity. Hindi na niya binawi ang kanyang identity. Kailangang makita ni Carding ang janitor na kanyang inalipusta sa huling pagkakataon bago niya makita ang may-ari ng kanyang mundo. Bandang 10:00 ng umaga, tinawag ang lahat ng empleyado ng Prime Ascent Corp para sa isang General Assembly sa malaking lobby ng kumpanya. Ang okasyon, ang formal na pagpapakilala sa bagong majority owner na bumili ng kumpanya at siyang magliligtas dito mula sa financial collapse. Punong-puno ng tensyon at pag-asa ang lobby. Nakakalat ang mga bulungan at haka-haka. Nakita ni Manager Carding Flores ang pagtitipon bilang kanyang huling stage. Tumayo siya sa harapan, malapit sa podium, kung saan nakaposisyon ang mga miyembro ng board at si Attorney Sofia Reyes. Nais ni Carding na magpakita ng tiwala at autoridad upang ipakita sa bagong may-ari na siya ay indispensable sa operasyon ng kumpanya. Ngunit sa loob-loob niya, halos hindi siya makahinga sa matinding kaba at takot. Habang nagaantay, nakita ni Carding si Mang Nestor na naglilinis sa gilid ng lobby, malapit sa backstage ng entablado. Napailing si Carding. Sa isip niya, kahit pa may bilyonaryong may-ari na darating, ang janitor ay janitor pa rin. Nestor, wala kang business dito sa harap. Lumabas ka at linisin mo ang koridor sa 14 na palapag. Bulong ni Carding, tinutulak ang arm ni Mang Nestor. Huwag kang magbigay ng bad impression sa bagong owner. Yumuko si Mang Nestor. Opo, Manager Carding, pero ang assigned area ko po ay dito sa lobby. Ngayon, para siguraduhin na maayos ang lahat. Wala akong pakialam sa assignment mo. Umalis ka na, ngayon na. Sigaw ni Carding, bahagyang napataas ang boses. Dahan-dahang lumakad si Mang Nestor papunta sa likod ng entablado, dala ang kanyang mop at bucket. Si Carding ay ngumiti nang may panalo, iniisip na naipakita niya ang kanyang dominance sa harap ng mga empleyado bago pa man dumating ang boss. Nagsimula ang assembly. Tahimik na bimosan ni Attorney Reyes ang event. Ipinaliwanag niya ang krisis, ang pangangailangan ng fresh capital at ang matagumpay na takeover ng bagong investor. Mga kasama, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang taong ito ay hindi lang nagdala ng capital, nagdala siya ng vision at pag-asa. Siya ay may malalim na commitment sa Prime Ascent at sa legacy ng ating founder, si G. Enrique Villanueva. Siya ay narito ngayon upang magsimulang baguhin ang kultura ng ating kumpanya. Hinihiling ko ang inyong buong atensyon at paggalang sa aming bagong chairman at CEO, ang bagong may-ari ng Prime Ascent Corp. Ang lahat ay napabuntong hininga sa pag-aantay. Naghanda si Carding. Inayos ang kanyang tie at nag-isip ng formal na pagbati. Ang spotlight ay nakatutok sa likod ng entablado. Ngunit walang pumasok na businessman na nakasuot ng designer suit. Sa halip lumakad si Attorney Reyes patungo sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Mang Nestor. Ang lahat ay nagtataka kung bakit lumapit si Attorney Reyes sa utility area. Inabot ni Attorney Reyes ang microphone kay Mang Nestor na nakasuot pa rin ng faded janitor uniform. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagkatinginan ang mga empleyado. Nagulat ang board members. Si Carding na nakatayo malapit sa podium ay unti-unting nanigas ang muka. Hawak ang microphone, tinitigan ni Mang Nestor ang buong lobby. Ang kalmadong boses niya ay umalingaw-ngaw sa speakers. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Hindi janitor ang boses, kundi isang leader.
Ako si Nestor Diaz at ngayon ako ang inyong bagong chairman at CEO. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa lobby. Ngunit ang focus ay direkta kay Carding Flores. Ang dating manager na mayabang at arrogant ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng labis na tila lalabas ito at ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay biglang naging dust. Ang kanyang costume suit ay tila biglang nagkasya sa isang payat na taumpuno ng takot. Ang kanyang buong katawan ay nagyelo, hindi makagalaw. Tiningnan ni Mang Nestor si Carding, ang janitor na inalipusta kaninang umaga, ay ngumiti ng may autoridad. Hinarap ni Mang Nestor ang board at ang mga empleyado. At pagkatapos ay tinitigan niya si Carding na tila naghihintay ng reaksyon. Manager Flores, sabi ni Mang Nestor, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matalim na edge. Ang buong lobby ay tahimik, hinihintay ang clash. May nais ka bang sabihin? O baka mas gusto mo munang linisin ang sahig na assigned area mo na ngayon ay assigned area ko na rin? Ang kahihiyan at matinding shock ni Carding ay naging physical. Tila babagsak siya anumang oras. Ang grand reveal ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng ownership, kundi ang dramatikong pagbaliktad ng kapalaran sa harap ng daan-daang saksi. Sa paglitaw ni Mang Nestor sa entablado na may hawak na mikropono, kasabay ng formal niyang anunsyo na siya ang bagong chairman at CEO. Tila gumuho ang mundo sa paanan ni Carding Flores. Ang mga salita ni Mang Nestor na may autoridad at kalmado ay lalong nagdiin sa kalagayan ni Carding. Ang mukha ni Carding na kanina'y maputi na ay nag-iba ng kulay at halos maging ash gray dahil sa matinding kahihiyan at takot. Ang kanyang bibig na nakabukas ay tila nakalimutan kung paano magsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay at kung hindi lang siya nakatayo ng tuwid dahil sa matagal na sanay sa kanyang posisyon, malamang ay bumagsak na siya. Hindi lang si Carding ang nabigla. Ang mga board members ay nagbulungan ng may labis na pagkagulat. Habang ang mga rank and file employees naman ay nagpahayag ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay tumawa ng mahina. Tila ito ay isang hindi kapanipaniwalang komedya. Ang ilan ay umiyak dahil sa relief at pag-asang magbabago na ang kanilang kapalaran. Mang Nestor, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Carding na halos hindi marinig, puno ng pagdududa at pagtanggi sa katotohanan. Tila sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya na isa lang itong masamang panaginip. Opo, Manager Flores, ako nga, sagot ni Mang Nestor na mas kilala na ngayon bilang Mr. Nestor Diaz. Tiningnan niya si Carding ng may seryosong titig, ang titig na puno ng memory ng pangaalipusta. Kani-kanina lang, ipinagmalaki mo sa akin kung gaano kaalaga ang bawat metro kwadrado ng sahig na ito, na ang opisinang ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tama ka. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang halaga ng pagpapahalaga at respeto na dapat nating ibigay sa bawat tao na naglilinis ng mga sahig na iyon. Tanong ni Nestor, hindi na kay Carding kundi sa lahat ng nakikinig. Ang katahimikan ay sinundan ng isang hiyawan ng suporta mula sa mga empleyado na matagal nang nagtitiis sa toxic culture ni Carding. Hindi ko po alam. Paano po? Carding, na ngayon ay halos lumuhod na sa kanyang mind. Paano? Sa loob ng 3 buwan, tinuruan mo ako, Manager Flores. Kalmadong paliwanag ni Nestor. Tinuruan mo ako kung gaano kawalang puso at arrogant ang pamamahala dito sa Prime Ascent. Ang bawat pang-aalipusta mo sa akin bilang janitor ay naging katibayan ng pagkaporap ng sistema ninyo. Ang bawat mantsa na pinilit mong ipatanggal sa akin ay mas maliit pa sa mantsa ng moral corruption na ginawa ninyo sa kumpanyang ito. Hinarap ni Nestor ang mga empleyado at board members na ngayon ay nanginginig na sa taot.
Ang buyat na ito ay hindi lang financial move. Ito ay moral move. Ang Prime Ascent ay binuo sa vision ng pagpapahalaga sa tao at iyon ang nawala. Binalikan ni Nestor ang topic kay Carding. At dahil sa mga lessons na itinuro mo sa akin, Carding, may isang simpleng pabor akong hihilingin sa iyo. Bilang pagpapakita ng iyong pagiging humble at good sport, maaari mo ba munang linisin ang mga slippers ko o baka mas gusto mo munang linisin ang sahig na tinapunan mo ng basura noong Lunes? Ang challenge na ito ay nagpabigat sa kapaligiran. Ang buong lobby ay nag-aantay. Ang manager na dating hari ay ngayon ay beggar na. Sa matinding kahihiyan, wala nang nagawa si Carding kundi ang yumuko at kunin ang kanyang sariling panyo sa bulsa. Sinubukan niyang punasan ang sahig sa gilid ng podium, ang lugar na pinagmalakihan niya. Ang kilos niyang iyon na ginawa sa harap ng lahat ng kanyang dating nasasakupan ay mas masakit pa sa anumang physical punishment. Ito ang ultimate disgrace. Huwag kang mag-alala, Manager Flores, sabi ni Nestor na inihinto ang kahihiyan. Hindi ko hihilingin sa iyo na magtrabaho ng lowly job na yan. Hindi ko kailangan ang iyong pagpapanggap na pagsisisi. Kailangan ko lang ang iyong respeto. Bumalik sa entablado si Nestor Diaz, hindi na bilang janitor, kundi bilang ang chairman na may kapangyarihang magpabago. Habang nanginginig pa rin si Carding Flores sa gilid, nagbigay si Nestor ng isang speech na hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa humanity sa loob ng korporasyon. Mula ngayon, magbabago ang lahat sa Prime Ascent, panimula ni Nestor. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulungan ng mga empleyado. Kultur ng fear at entitlement ay mawawala. Ang bawat tao, mula sa rank and file hanggang sa executive, ay may karapatan sa respeto. Ang kanyang unang formal act ay ang pagpapatalsik sa buong board na pinamumunuan ni Emilio Sandoval. Ipinaliwanag niya na sila ay sasampahan ng kasong civil at kriminal dahil sa financial mismanagement na nagdala sa Prime Ascent sa bingit ng pagbagsak. Ang balitang ito ay nagdulot ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kaligayahan sa lobby. Ngunit ang focus ay bumalik kay Carding. Ang lahat ay nag-aantay kung tuluyan na siyang sisibakin ni Nestor. Humarap si Nestor kay Carding na ngayon ay nakatayo na at tila isang estatwa ng pagkapahiya. Manager Flores Ricardo, sabi ni Nestor, binibigkas ang buong pangalan nito dahil sa mga action mo sa loob ng kumpanyang ito, karapat-dapat kang sibakin agad. Nang walang benefits, ang iyong pag-uugali ay sumira sa maraming tao, ngunit hindi ko layunin ang personal na paghihiganti. Nagsalita si Nestor sa buong assembly. Ang layunin ko ay pagbabago. Kaya sa ngayon, mananatili si Manager Flores sa kanyang posisyon. Ngunit mayroon akong isang unang kautusan na inaatasan kong sundin ng lahat ng manager at supervisor sa Prime Ascent. Biglang nagbago ang atmosphere sa silid. Ang suspense ay bumalik. Ang aking unang kautusan ay ito, patuloy ni Nestor. Simula sa susunod na linggo, bawat manager kasama si Carding Flores ay obligadong maglingkod ng isang buong araw sa isang buwan sa mga menial roles ng kumpanya. Nagtatrabaho kayo bilang janitor, bilang messenger o kaya ay bilang utility staff sa warehouse. Walang exemption. Kailangang maranasan ninyo ang value at dignity ng bawat trabaho sa kumpanyang ito. Ang utos na ito ay hindi pa naririnig kailanman sa corporate world ng Pilipinas. Nagulat ang mga empleyado, ngunit marami ang pumalakpak. Ang ideya na makita ang kanilang stressful na manager na maglilinis ng restroom o magbubuhat ng boxes ay satisfying at humbling. Si Carding na nakikinig ay halos hindi makapaniwala. Ang punishment niya ay hindi demotion, kundi isang pilit na aral ng pagpapakumba. Ang pagkabilib niya ay nahaluan ng mas matinding takot sa kahihiyang idudulot ng utos na iyon. Ang utos na ito ay may dahilan, paliwanag ni Nestor.
Hindi natin pwedeng pangunahan ang isang kumpanya kung hindi natin naiintindihan ang foundation nito, ang hard work ng ating rank and file. At Carding Flores, muling binalikan ni Nestor ang focus sa kanya. Ikaw ang magsisimula. Sa Lunes, ikaw ang magiging official janitor ng executive floor. Ang hindi sumunod sa kautusang ito ay automatic termination. Ito ang second chance ni Carding, ngunit ito ay disguised bilang humiliation ritual. Pagkatapos ng anunsiyo, nagsimulang magbigay si Nestor ng mga details tungkol sa financial restructuring. Nag-promise siya ng across-the-board salary increase at improved employee benefits. Ipinakita niya ang kanyang plan na ibalik ang Prime Ascent sa vision ni Enrique Villanueva. Sa kanyang huling statement, bago umalis sa entablado, tiningnan ni Nestor ang board members na ngayon ay nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Ang Prime Ascent Corp ay babalik sa hands ng mga taong nagtatrabaho ng tapat. Kung hindi kayo naniniwala sa vision na ito, ang pinto ay bukas para sa inyong resignasyon, pahayag ni Nestor. Habang nagdi-disperse ang assembly, nakita ni Carding ang mga mata ng mga empleyado. Wala nang takot kundi may halong kakaibang pity at satisfaction. Ang kanyang power ay nasira. Siya ay hindi na manager Carding kundi Carding na magiging janitor sa Lunes. Sa kanyang pag-iisa, alam niyang ang kanyang mundo ay baliktad na. Ang kanyang suite ay hindi na isang safe haven, kundi isang silid na malapit ng maging cleaning assignment niya. Dahil sa utos ni Nestor Diaz, ang bagong CEO na magsilbi bilang janitor ng executive floor sa Lunes, alam ni Carding Flores na wala siyang choice kundi sundin ito kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Ngunit bago pa man dumating ang araw na iyon, kinailangan niyang magtangkang linisin ang kanyang imahe. Kinabukasan ng hapon, pilit na nag-schedule si Carding ng private meeting kay Nestor Diaz sa CEO office, na dating opisina ng mga Sandoval, at ngayon ay ang lugar kung saan nakaupo ang taong dating inaapakan niya. Pumasok si Carding sa malawak at eleganteng opisina. Ang kanyang posture ay hindi na arrogant kundi puno ng pilit na paggalang. Naupo siya sa silya sa harap ng desk ni Nestor na ngayoy tinitingnan niya ng may halo ng takot at paghanga. Sir Nestor, panimula ni Carding, ang boses ay pilit na pinahinahon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Nestor ng may paggalang. Gusto ko po sanang mag-alok ng aking walang hanggang paghingi ng tawad para sa lahat ng mga aksyon ko, lalo na doon sa mga insidente ng, alam nyo na, nang kayo ay nagtatrabaho pa bilang maintenance. Tiningnan ni Nestor si Carding ng matagal. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng anumang tanda ng tunay na pagsisisi. Ngunit ang nakita niya lang ay ang takot na mawalan ng trabaho. Gusto ko lang pong ipaliwanag na ang mga panahong iyon, sir, ay puno ng extreme stress sa management. Ang pressure po mula kay G. Sandoval at sa dating board ay sobra at unfortunately napagbuntunan ko po ang mga taong nasa ibaba ko tulad ninyo. Hindi po tama at I truly regret kung nasaktan ko man po ang inyong damdamin. I sincerely apologize, sir. Patuloy ni Carding. Ginamit ang mga salitang alam niyang gusto ni Nestor na marinig. Regret, sincerely, stress. Ngumiti si Nestor, ngunit ang ngiti niya ay hindi nakaka-relax. Ito ay isang ngiting may kaalaman. Salamat Carding sa pagbisita mo, sabi ni Nestor. Kalmado ang boses. Ngunit Carding, hindi mo ako kailangang tawagin na sir, o CEO, o chairman. Tawagin mo lang akong Nestor. Matagal na tayong magkasama dito sa Prime Ascent. At mas matagal mo pa akong kilala bilang janitor kaysa bilang may-ari. Ibinaba ni Nestor ang kanyang pen at itinukod ang kanyang mga kamay sa desk. Hindi ko kailangan ang iyong formal na paghingi ng tawad, Carding. Hindi mo ako kailangang kumbinsihin na nagsisisi ka. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa respeto sa bawat tao, Carding.
At ang iyong apology ay hindi sapat para burahin ang pagpapahiya mo sa maraming empleyado sa loob ng maraming taon. Ito ang misunderstanding mo, Carding. Akala mo sa sandaling magbago ang title ko, ang damage na ginawa mo sa kultura ng Prime Ascent ay maglalaho na lang sa isang salita. Hindi ganoon ang buhay. Mariing paliwanag ni Nestor. Ang paghingi ng tawad ay hindi isang transaksyon na magpapabura sa record mo. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nangangailangan ng salita, Carding. Kailangan ito ng pagkilos, dugtong ni Nestor. Lalong kinabahan si Carding. Ang kanyang script ay hindi gumana. Hindi niya alam kung paano i-handle ang isang boss na hindi nagpapanggap. Ngayon, Carding, tinanggap mo ang aking unang kautusan. Sabi ni Nestor, binibigyan ng diin ang salitang kautusan. Kaya ipatupad mo ito. Sa Lunes, asahan kong magsisimula ka. At habang nagtatrabaho ka, gusto kong isipin mo ang lahat ng oras na inalipusta mo ako at ang ibang janitor. Isipin mo kung ano ang pakiramdam ng maging invisible. Tumayo si Nestor, hudyat na tapos na ang meeting. Mananatili ka sa posisyon mo, hindi dahil sa apology mo, Carding, kundi dahil sa naniniwala ako na ang Prime Ascent ay makikitamang sa lesson na makikita ng lahat sa iyong pagbabago. Sana, Carding, matutukang maging janitor ng may dignidad dahil ang pagiging janitor ay isang marangal na trabaho. Pero ang pagiging manager na walang dignidad, iyon ang hindi ko matatanggap. Walang nagawa si Carding kundi ang tumayo at yumuko. Ang pilit niyang paghingi ng tawad ay binalikan siya at nagiwan ng mas malaking gap sa pagitan nila. Lumabas siya sa opisina, ang kanyang pride ay durog at alam niyang ang Lunes ay magiging pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Ang mockery na ginawa niya kay Nestor ay babalik sa kanya ng may katumbas na humiliation. Naging abala si Nestor Diaz sa pag-aayos ng Prime Ascent Corp. Ang drama ng pag-aminin niya at ang kahihiyan ni Carding ay tapos na. Ngayon, oras na para sa real work, ang pagbabalik sa Prime Ascent sa vision ni Enrique Villanueva. Sa kanyang pribadong office, binuksan ni Nestor ang isang lumang journal na punong-puno ng handwritten notes ni Enrique. Ang journal na yon ay naglalaman ng kanyang business philosophy. Ang kumpanya ay hindi nagtatagumpay sa pamamagitan lamang ng capital, kundi sa loyalty at happiness ng bawat kamay na nagtatrabaho dito. Ito ang naging mantra ni Nestor. Ipinaliwanag ni Nestor kay Attorney Sofia Reyes ang kanyang history bilang businessman. Nagsimula siya sa real estate at logistics, isang industriya na nangangailangan ng boots on the ground at deep understanding ng labor force. Nagpayaman siya hindi dahil sa shortcuts, kundi dahil sa pagtitiyak na ang bawat delivery driver, warehouse staff, at construction worker ay may fair wage at safe working environment. Hindi ako naging janitor para maghanap ng profit o revenge lang, Sofia. Paliwanag ni Nestor habang tinitingnan ang listahan ng mga empleyado. Pinasok ko ang Prime Ascent bilang janitor dahil gusto kong makita kung sino ang mga tao na worth fighting for. Hindi employees lang, kundi partners. Ang layunin ng kanyang stunt ay hindi para ipahiya ang lahat ng manager, kundi para ilabas ang hidden gems sa kumpanya. Sa loob ng 3 buwan, bilang Mang Nestor, nalaman niya kung sino ang mga taong resilient at kind sa lowliest person sa kumpanya. Sa kanyang list, may ilang pangalan na nag-iwan ng malaking impact sa kanya. Una ay si Eliza Garcia, isang secretary sa HR department. Naalala ni Nestor noong isang beses na may natapon siyang kape. Imbes na pagalitan siya tulad ng ginawa ni Carding, si Eliza pa ang tumulong sa kanya na linisin ang lugar at binigyan pa siya ng extra cup ng kape at sandwich dahil alam niyang wala pa siyang break. Pangalawa ay si Ramon, isang security guard na laging nagbibigay sa kanya ng tip kung saan may stock ng cleaning supplies na hindi pa naihahatid
upang hindi na siya maglakad ng malayo. At pangatlo ay si Leah, isang junior accountant na laging nagpapasalamat sa kanya tuwing umaga. Isang simpleng kilos na hindi ginagawa ng karamihan. Ipinatawag ni Nestor si Eliza Garcia sa kanyang office. Nang pumasok si Eliza, nanginginig siya. Sa isip niya, baka may issue siya sa HR o baka nakagawa siya ng mali. "Upo ka, Eliza." "Relax," sabi ni Nestor, nang umiti ng totoo. "Sir Nestor, Mr. Diaz, bakit po ako nandito? May problema po ba sa documents?" Tanong ni Eliza. Hindi mapakali. "Wala, Eliza. Gusto lang kitang bigyan ng promosyon," sabi ni Nestor. Lalong nagulat si Eliza. "Promosyon po? Paano po? Naalala mo ba si Mang Nestor? Ang janitor?" Tanong ni Nestor. "Opo sir, mabait po siya. Siya po yung tinulungan ko noong natapunan siya ng kape." Sagot ni Eliza. "Ako yon, Eliza. Ako si Mang Nestor." Kalmadong sagot ni Nestor. Natigilan si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at bumalik sa kanyang isip ang lahat ng moment na nakausap niya ang janitor. "Napanood ko ang kindness mo, Eliza. Nakita ko ang integrity mo bilang tao." Ang Prime Ascent ay hindi lang naghahanap ng skill set, naghahanap kami ng pagkatao. Dahil sa kindness mo, gusto kong bigyan ka ng opportunity, paliwanag ni Nestor. Nag-alok si Nestor kay Eliza ng posisyon bilang Chief of Staff niya, isang role na may mataas na influence at salary. Ang trabaho ni Eliza ay hindi lang sekretary, kundi ang maging ambassador ng new work culture ni Nestor. Inalok din niya si Ramon ng supervisory role sa security at si Leah ng fast-track promotion sa senior accountant. Ang legacy ni Nestor ay hindi lang financial, ito ay humanitarian. Ipinakita niya sa lahat na ang bawat kilos, maging ito ay isang simpleng pagtulong sa isang janitor, ay may timbang at halaga. Sa huling bahagi ng araw, nagkaroon ng informal meeting si Nestor kasama ang mga bagong promoted employees. Ang inyong kabaitan ang magiging foundation ng bagong Prime Ascent. Ang reward ng kindness ay trust at opportunity, sabi ni Nestor. Ang mensahe ay kumalat sa buong kumpanya. Ang kabaitan ay hindi kahinaan. Ang new boss ay nagre-recruit batay sa karakter. Ang moral ng mga empleyado ay biglang tumaas. At ang pag-asa para sa isang mas magandang future sa Prime Ascent ay naging reality. Isang linggo ang lumipas, ginawa ni Carding Flores ang kanyang mandatory na janitorial duty sa executive floor nang may labis na kahihiyan. Ang kanyang paggawa ay pilit at may pagniningting, ngunit sinunod niya ang utos ni Nestor. Ang bawat pagpupunas niya sa sahig ay tila pag-ukit ng scorn sa kanyang pride. Ngunit ang humiliation ay hindi nagdulot ng pagbabago sa kanyang puso. Bagkus, lalo lang siyang nagtanim ng galit. Ang promotion ng mga dating rank and file tulad ni Eliza ay lalong nagpainit sa kanyang dugo. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang makaganti kay Nestor. Ang kanyang isip ay nabalot ng inggit at kasakiman. Hindi niya matanggap na ang isang janitor ay magiging boss niya. Nalaman ni Carding na ang Prime Ascent ay malapit ng pumirma sa isang major contract sa isang malaking telecommunications company, ang Connect Plus, isang deal na magbabalik sa kumpanya sa profitability. Ito ang signature project ni Nestor. Noong Biyernes ng gabi, nagkunwari si Carding na may naiwan siyang document sa kanyang desk. Sa totoo lang, mayroon siyang flash drive na naglalaman ng malicious code na binalak niyang gamitin upang magsabotahe ng presentation files para sa Connect Plus contract. Ang plano niya ay i-corrupt ang data sa gitna ng meeting na magdudulot ng matinding kahihiyan kay Nestor at magpapakita sa board na ngayon ay temporary board na lang na hindi competent ang new management. Pumasok si Carding sa opisinang halos walang tao. Sa gitna ng dilim at katahimikan,
mabilis niyang isinaksak ang flash drive sa server ng kanyang department. Ngunit hindi niya alam na lahat ng executive floors ay may hidden surveillance system na pina-install ni Nestor bago pa man niya i-reveal ang kanyang sarili. Isang precaution laban sa mga board members na maaari niyang sampahan ng kaso. Mula sa kanyang penthouse, napanood ni Nestor kasama si Eliza ang lahat ng galaw ni Carding. Hindi na talaga siya natuto, Carding. Bulong ni Nestor sa screen habang nakikita niya si Carding na nagmamadaling inaalis ang flash drive. Agad na tinawagan ni Nestor si Ramon, ang security guard na kanyang ni-promote. Ramon, nakikita mo ba si Carding sa server room? Huwag mo siyang haharangin. Hayaan mo siyang lumabas. Sundan mo lang at tiyakin mong hindi siya aalis sa premises. Hindi natin pwedeng hayaan siyang umuwi dala ang evidence. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Nestor si Carding para sa isang emergency meeting sa conference room. Walang kaalam-alam si Carding na nahuli na siya. Pagdating ni Carding, nakita niya si Nestor na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Sa harap ni Nestor ay nakapatong ang flash drive ni Carding. Agad na nanlamig ang dugo niya. Magandang umaga, Carding. Bati ni Nestor. Kalmado ang boses. Ang aking janitorial duty ay natapos na. Ang iyong janitorial duty ay tapos na rin. Pero may isa pa akong assignment para sa iyo. Hindi makapagsalita si Carding. Itinulak ni Nestor ang flash drive palapit kay Carding. Kuunin mo ba ito, Carding? Is this yours, hindi ba? Sir Nestor, hindi ko po alam kung ano yan. Pilit na tanggi ni Carding. Nanginginig ang boses. Wala kang alam? Noong Biyernes ng gabi, 8:30, pumasok ka sa server room. Hindi mo sinubukang i-save ang files mo. Sinubukan mong i-corrupt ang data para sa Connect Plus contract. Tama ba, Carding? Tanong ni Nestor, direkta at matalim ang tingin. Bumagsak ang balikat ni Carding. Wala na siyang kawala. Sir, I was stressed. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. It was a moment of weakness. A moment, Carding? Ang pang-aabuso mo sa akin ay habit, hindi moment. At ang sabotahe na ito ay krimen, Carding. Sinubukan mong sirain ang kumpanya na nagbibigay ng hanapbuhay sa daan-daan pamilya dahil lang sa iyong inggit at pride, mariing sabi ni Nestor. Tumayo si Nestor. Ito na ang final confrontation. Carding, binigyan kita ng second chance na magbago, na matutong maging humble. Pero pinili mo ang path ng kasakiman at paninira. Hindi ka marunong magpahalaga sa trust at opportunity. Sir, please, wag niyo po akong tanggalin. I have a family. Gagawin ko po ang lahat. Pagmamakaawa ni Carding, lumuluhod na. May dalawa kang option, Carding. Sabi ni Nestor, malamig at firm ang boses. Una, aalis ka ngayon din. Effective immediately. Walang severance pay at haharapin mo ang kaso na isasampa ko sa iyo dahil sa attempted corporate sabotage. Pangalawa, magre-resign ka. Bibigyan kita ng resignation letter na nakasulat na at lalabas ka sa kumpanyan ito ng tahimik. Hindi kita sasampahan ng kaso, ngunit ang reputasyon mo ay mananatili at sisiguraduhin kong hindi ka makakakuha ng rekomendasyon mula sa Prime Ascent. Alam ni Carding na ang option lang niya ay ang pangalawa. Ang legal battle laban kay Nestor Diaz, ang milyonaryong may-ari, ay unwinnable. Sa matinding kalungkutan, walang nagawa si Carding kundi ang pumirma sa resignation letter. Mag-ingat ka, Carding. Huling salita ni Nestor, ang ginawa mo sa akin ay bumalik sa'yo. Sana ang susunod mong paglalakbay ay magturo sa'yo ng dignity at respect. Tuluyan nang umalis si Carding sa Prime Ascent. Ang kanyang pride ay durog at ang kanyang corporate career ay nagwatas. Ang kanyang karma ay nagsisimula lang. Ang balita tungkol sa biglaang resignation ni Carding Flores ay kumalat sa Prime Ascent Corp na parang apoy sa tuyong damo. Bagamat walang sinabi si Nestor Diaz tungkol sa sabotage attempt, ang mga empleyado ay naghahanap ng kumpirmasyon kung bakit biglang naglaho ang dating tyrannical manager pagkatapos ng kanyang mandatory janitorial duty.
Para mapanatili ang moral ng kumpanya at mapanatag ang loob ng mga employees, nagdesisyon si Nestor na gumawa ng isang internal memo. Ngunit hindi niya inilabas ang document tungkol sa sabotage. Sa halip, inilabas niya ang mga ebidensya ng pang-aabuso sa kapangyarihan na nakita at naitala niya habang siya ay nagtatrabaho bilang janitor. Tinawag ni Nestor si Eliza, ang bagong chief of staff, at hiniling na mag-organisa ng isang short, optional presentasyon para sa lahat ng employees. Kailangan nating ipaliwanag kung bakit aalis ang isang manager na nakatali sa dating board, sabi ni Nestor kay Eliza. Hindi ko lang siya gustong tanggalin. Gusto kong maintindihan ng lahat na ang kanyang pag-alis ay kailangan para sa kalusugan ng ating workplace. Sa presentasyon, ipinakita ni Nestor ang mga internal email trails at memos ni Carding na nagpapakita ng unjust termination ng ilang employees, forced overtime ng walang kompensasyon, at verbal abuse sa mga rank-and-file staff. Ang mga ebidensya ay kasama ang mga audio recordings na kinolekta niya habang naglilinis siya ng mga desk at conference room gamit ang special recording device na nakakabit sa kanyang cleaning cart, isang janitor's perk. Isa sa mga voice recordings na ipinakita ay ang pagbabanta ni Carding sa isang junior staff na hindi natatanggapin ang kanyang resignation at sa halip ay sisirain ang record niya sa industriya dahil sa isang maliit na mistake sa spreadsheet. Ang pinakamalaking reveal ay ang memo na nagpapakita kung paano sinira ni Carding ang record ni Benito, isang veteran messenger na may sakit, upang hindi makakuha ng retirement benefits dahil lang sa naubusan ng gas ang delivery vehicle nito. Minsan, sa dating pamamahala, hindi ito aaksyonan. Ngunit ngayon, ito ay solid evidence. Habang lumalabas ang katotohanan, naging maliwanag sa lahat na ang pag-alis ni Carding ay hindi unfair o personal vendetta ni Nestor. Ito ay tunay na justice. Ang mga dating kasamahan ni Carding, ang mga managers at supervisors na noon ay natatakot sa kanya, ay ngayon ay nag-iwas ng tingin. Ang mga employees na inabuso niya ay hindi na umiiyak sa lungkot, kundi sa relief at vindication. Tinitiyak ko sa inyo, sabi ni Nestor sa dulo ng presentasyon, ang Prime Ascent ay walang lugar para sa mga taong gumagamit ng kanilang posisyon upang manakit. Ang pag-alis ni G. Flores ay hindi dahil sa siya ay janitor ng isang araw, kundi dahil sa pagkukulang niya sa humanity sa loob ng maraming taon. Agad na ipinangako ni Nestor na babawiin ang mga benefits ni Benito at titiyakin na matatanggap niya ang kanyang full retirement package. Ang announcement na ito ay nagbigay ng concrete proof na seryoso si Nestor sa kanyang pangako ng ethical reform. Ang atmosphere sa opisina ay nagbago. Walang sino man ang nag-alinlangan sa pag-alis ni Carding. Ang lahat ay unanimous sa pagtanggap na siya ay deserving ng kanyang karma. Ang mga managers na natatakot sa janitor duty ay lalong nag-ingat sa kanilang pag-uugali. Walang gustong maging susunod na Carding. Para kay Nestor, ito ang closure. Ang public acknowledgement ng crimes ni Carding ay mas malakas pa sa anumang financial loss na naidulot ng sabotage attempt. Ang workplace ay naging lighter at ang mga employees ay nagsimulang magtrabaho ng may bagong sigla at tiwala sa pamamahala. Sa kanyang opisina, tinitigan ni Nestor ang lumang janitor uniform na nakasabit sa likod ng kanyang pinto. Hindi na ito isang disguise, kundi isang paalala ng kanyang misyon na ang kapangyarihan ay hindi sa title, kundi sa kakayahang magpakumbaba at makita ang dignity sa bawat labor. Ang Prime Ascent, matapos alisin ang rotten core, ay handa na ngayong umakyat. Lumipas ang mga buwan. Sa ilalim ng pamumuno ni Nestor Diaz, ang Prime Ascent Corp ay hindi lang financially stable, kundi nagiging model din ng corporate ethics sa Pilipinas.
Ang general atmosphere sa kumpanya ay lumambot. Ang mga managers ay naging mas mindful sa kanilang pag-uugali at ang mga rank-and-file employees ay nagtatrabaho ng may pride dahil alam nilang valued sila. Ngunit alam ni Nestor na ang change ay hindi dapat nakasalalay lamang sa kanyang presence o sa janitor's duty ng mga managers. Upang maging permanente ang culture change, kailangan itong i-institutionalize. Isang formal event ang inorganisa ni Nestor. Ito ay tinawag na The New Ascent, a Commitment to Dignity. Sa event na ito, ipinakilala niya ang dalawang key initiatives na magiging foundation ng legacy ng Prime Ascent. Ang una ay ang Prime Ascent Ethical Charter. Ito ay isang document na naglalaman ng mga binding principles tungkol sa respect, fairness, at accountability sa workplace. Ang charter na ito ay nagbigay ng explicit rules laban sa bullying, verbal abuse, at diskriminasyon. Ang sinumang employee, anuman ang rank, na mapapatunayang lumabag sa charter ay haharap sa immediate disciplinary action. Kabilang ang termination ng walang second chances tulad ng ibinigay niya kay Carding. Ang charter ay nagbigay din ng mechanism para sa anonymous reporting ng misconduct. Ang charter na ito ang magiging kaluluwa ng Prime Ascent. Pahayag ni Nestor sa assembly. Ito ang magsisiguro na hindi na tayo babalik sa dating kultura ng takot. Ang respect ay hindi optional. Ito ay mandatory. Ang pangalawang initiative ay ang pagtatatag ng Prime Ascent Foundation. Ang Prime Ascent Foundation ay itinatag sa inoror ng aking matalik na kaibigan at founder ng kumpanyang ito, si G. Enrique Villanueva. Sabi ni Nestor na emosyonal, ngunit ang foundation na ito ay dedicated sa lahat ng Nestor Diaz ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Nestor na ang foundation ay magpopokus sa dalawang aspeto. Una, ang pagbibigay ng scholarships at financial assistance sa mga dependents ng janitorial at utility staff, hindi lang sa Prime Ascent, kundi sa iba pang companies sa bansa. Ang layunin ay bigyan ng access sa mas magandang edukasyon ang mga anak ng mga low-wage workers. Pangalawa, ang pagsuporta sa mga small business owners na nasa service industry tulad ng laundry shops, food stalls, at small construction firms upang magbigay sa kanila ng capital at ethical business mentoring. Ang foundation na ito ay magpapaalala sa atin na ang ating success ay nakasalalay sa services na ibinibigay ng mga taong hindi natin madalas napapansin. Sila ang naglilinis, naghahatid, at nagpapatakbo ng ating mundo. Ang kanilang dignity ay ating dignity, mariing sabi ni Nestor. Inanunsyo ni Nestor na si Eliza Garcia, ang kanyang chief of staff at dating secretary na nagpakita ng kabaitan sa janitor, ang magiging executive director ng foundation. Ito ay further validation na ang kindness at integrity ay highly rewarded sa New Prime Ascent. Bilang symbol ng new era, nag-imbita si Nestor ng isang veteran janitor na mula sa original janitorial staff ng Prime Ascent. Hindi si Mang Nestor kundi ang isa pang matagal na employee na loyal sa kumpanya upang maging honorary board member ng foundation. Matapos ang announcement, nag-trending ang Prime Ascent Corp sa buong bansa. Ang storya ng janitor na naging CEO at nagbabago ng corporate culture ay naging inspirasyon. Habang nagse-celebrate ang employees ng new beginning, nag-iisang tumayo si Nestor sa gilid. Lumapit sa kanya si Attorney Sofia Reyes. Napakaganda ng lahat, Mr. Diaz. Napakaganda ng legacy na ibinibigay mo, sabi ni Sofia. Ngumiti si Nestor. Ang tunay na legacy, Sofia, ay hindi ang pera. Ito ang assurance na ang Prime Ascent ay sustainable at ethical kahit wala na ako. Ang respeto na itinanim ko
ang magiging foundation ng kanilang growth. Tiningnan ni Nestor ang lumang janitor uniform na nakadisplay na ngayon sa isang glass cabinet sa lobby, isang permanent reminder ng simula. Ang janitor's uniform ay hindi na simbolo ng mababang status, kundi simbolo ng pinakamataas na moral authority. Ang paglipas ng panahon ay nagpapatunay sa katatagan ng vision ni Nestor Diaz. 2 taon ang nakalipas matapos ang dramatic takeover at ang pag-alis ni Carding Flores, ang Prime Ascent Corp ay naging icon ng ethical leadership sa bansa. Ang janitor's uniform na nakadisplay sa lobby ay hindi na lamang artifact. Ito ay nagmistulang monumentong corporate revolution. Isang tahimik na hapon, nakaupo si Nestor sa kanyang office. Tinitingnan niya ang kanyang calendar. Sa Lunes, nakatakda ang annual summit ng Prime Ascent Foundation, kung saan libu-libong scholarship grants ang ipamimigay. Ang dating pangarap ni Enrique Villanueva ay mas malaki pa sa inaasahan. Pumasok si Eliza, na ngayon ay executive director na ng foundation at isa sa pinakamalapit na advisor ni Nestor. Sir Nestor, final review na lang po ng list ng mga scholars para sa susunod na taon. Ang galing po. Half sa mga recipients ay mga anak ng utility staff sa different companies sa Makati area. Sabi ni Eliza, puno ng pride. Magaling Eliza, sagot ni Nestor, tumango. Siguraduhin mong ang message natin ay laging malinaw. Ang opportunity ay para sa lahat at ang dignity ay hindi nakasalalay sa bank account. Tinanong ni Eliza si Nestor, Sir, may isa lang po akong question. Matagal ko na pong gustong itanong. Sa lahat po ng nangyari, sa tingin niyo po ba, nagbago si Carding? Napangiti si Nestor. Iyan ang tanong na hindi ko pwedeng sagutin. Ang change, Eliza, ay isang personal journey. Ang alam ko lang, binigyan ko siya ng chance na matuto. Sa huling confrontation namin, pinili niya ang path ng pag-iwas sa kaso, hindi ang path ng redemption. Ang pag-alis niya ang naging simula ng kalayaan ng Prime Ascent. Nabalitaan ni Nestor na si Carding ay nagtrabaho sa isang maliit na trading company sa Taguig. Ngunit siya ay muling natanggal dahil sa behavioral issues. Hindi na siya nagtatrabaho sa corporate world at huling narinig ay nagbebenta na lamang ng real estate sa province. Hindi siya naging successful dahil sa kawalan niya ng network at tiwala. Ang karma ni Carding ay hindi instant, ngunit ito ay inevitable. Ang kanyang pride ang kanyang sumpa na nagdala sa kanya sa isang cycle ng pagbagsak. Tumingin si Nestor sa glass cabinet kung saan nakalagay ang janitor uniform. Ang janitor's uniform, Eliza, ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang lesson sa business. Simula ni Nestor. Nang ako'y janitor, nakita ko kung sino ang tunay na nagtatrabaho ng tapat at sino ang managers na walang substance. Ang humiliation na dinanas ko ay ang highest form ng market research at cultural audit. Iyon ang naging foundation ng lahat ng policies na meron tayo ngayon. Inilatag ni Nestor ang kanyang long-term plan kay Eliza. Binalak niyang unti-unting i-transfer ang karamihan ng ownership ng Prime Ascent sa isang trust na pangangasiwaan ng foundation. Tinitiyak na ang profits ng kumpanya ay laging gagamitin para sa social good at hindi lang para sa ilang shareholders. Ito ang ultimate fulfillment ng vision ni Enrique Villanueva, isang kumpanya na nagpapayaman hindi lang sa sarili kundi sa komunidad. Hindi ako habang buhay na magiging CEO, Eliza, sabi ni Nestor. Ang legacy ko ay hindi ang title, kundi ang culture na maiiwan ko. Ang bawat manager na maglilinis ng sahig at ang bawat scholar na makikinabang sa foundation, sila ang magdadala ng tunay na ascension ng Prime Ascent. Tumayo si Nestor at naglakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Siya ay hindi na si Mang Nestor,
ang invisible janitor. Ngunit hindi rin siya tycoon na walang puso. Siya'y si Nestor Diaz, ang leader na nagpakumbaba upang magbigay ng dignidad. Ang kanyang paglalakbay mula sa cleaning cart hanggang sa CEO's chair ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe sa corporate world ng Pilipinas. Ang tunay na kapangyarihan at success ay matatagpuan hindi sa height ng iyong posisyon, kundi sa depth ng iyong humanity. At ang dignity ng bawat tao, mula janitor hanggang executive, ay ang tanging metric na mahalaga. Ang Prime Ascent ay umakyat na at ang ascension ay nagsimula sa paglilinis ng mansa sa sahig at sa puso. Nagpatuloy ang Prime Ascent, isang testament sa legacy ng isang businessman na naging janitor upang iligtas ang kaluluwa ng isang kumpanya.